message mo for us? Hello. Actually, natutuwa ako kasi di ba yung mga ganitong senaryo, kapag patay lang yung nangyayari, di ba? Kapag mag-message. So, nakakatawa kasi kahit malayo man ako sa inyo, pero yung spirit natin and yung heart natin, I believe, ay malapit sa isa't isa. Malapit yun. And thank you so much sa lahat ng memories na binigay niyo sa akin. Okay, mag-alala, syempre pupunta-punta pa rin naman kami dito. At syempre, kayo yung naging family ko talaga, aside from my own family. Pero etong second talaga, yung tinuturing ko talagang naging, hindi ko siya second home pero masasabi kong ito yung naging first home ko talaga kasi dito ko naranasan yung meron akong It's okay. Charing. yung meron talaga akong parent. Yung talaga. Ewan ko kung alam niyo lahat na meron akong parent. Pero yun. Sobrang thankful ako. And hindi ko lang kayo tinitignan as yung friends. Pero tinitignan ko kayo as totoong kapatid ko. Kasi mas madalas ko pa talaga kayong nakakausap at nakakasama. More than dun sa tunay ko talaga mga kapatid. Kaya yun, sobrang thankful ako sa buhay niyo. At mahal na mahal ko kayo. Kahit na minsan nagkakaaway-away tayo, kahit minsan, meron tayong mga misunderstanding, pero ayun nga, that's what family is. Doon tayo nagiging strong. Drama. Pero, ayun lang. Hindi ko in-expect na dadating yung araw na to. Namalalayo ako sa first family na binigay sa amin ni Lord. And, actually, patuloy kami nag-pray. Kaya ba talaga namin? Kasi, si AP, taga doon siya. So, alam niya yung mga tao doon. Pero ako hindi ko alam. So, syempre, panibagong na naman. Panibagong pakikisamahan, tuturuan, and alam niyo po ba, yung pinaka natutunan ko dito, yung will of God. Akala natin alam na natin siya. Akala natin naiintindihan natin siya. Pero little did we know, sobrang lawak pala nun. At hindi siya yung one time na alam ko na yung will of God, pero hindi pala. Kasi dito ko naiintindihan na napakalayo pala nung pagkakaalam ko sa will of God. Kasi all this time, alam ko ng will of God, diba, dito ako sa church na to, dito ako lalaki, dito na ako nag-grow, so dito na ako magkakapamilya, and that's all. Pero hindi pala ganun.
Diyos, ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. So, gusto ko lang din sabihin sa inyo na huwag niyong ikukulong lang or ilalagay lang sa isang bagay na ito yung kalooban or ito yung plano ng Diyos sa akin. Hindi. Kasi katulad din sa akin, ayun, meron ganun din ako kaisipan. Pero ngayon ko palang nalalaman na ganito pala kalawak or ganito pala kalaki yung kalooban ng Diyos sa buhay ko. And I believe sa buhay niyo din, mas gagamitin pa kayo, hindi lang sa loob ng simbahan na to, magiging ibang simbahan pa. And natutunan ko rin kala Pastor Pam na sinasabi nila, hindi porket ibibigay kami doon ay pinapatapon na. Kasi yun yung una ko talagang naging paligid. Diba, hindi na ako man yung Pastor Pam. Kasi ako yung pinili niya na i-recommend doon. Pero, nung inausap po kami nung missionary, ay nakatulad din na sinabi ni Kuya Jess, na parang konti na lang sabihin mo na lang JP and Jenny. Kasi lahat nung pinagpa-pray po nung missionary na yun, pasok na pasok si JP, tapos pasok na pasok din ako. And ang nakakamangha sa lahat ng yun, sorry, pero ito kasi the best part na yun. Hindi ko akalain na katulad ng Sunday na share sa atin. Alam niyo, kahit nagkasala kayo, nagkasala ako. Pero still, nagagamit ako ng Diyos. And hindi ko talaga may isip na Lord, eto pala yun. Yung pakiramdam na dito ko naramdaman na ginagamit ng Diyos talaga yung mga mahihina, yung mga makasalanan. Oo, lahat po tayo nagkakasala. Pero, andun ako sa sitwasyon na shameful. Sobrang grabe, hindi ko ma-define, pero sobrang nakakahiya na tumingin sa inyo, na lumapit sa inyo, na magpakita sa inyo. Dahil nga po sa kasalanan na nagawa ko. Pero, hindi yun yung plano ng Diyos na itago mo yun. Kasi binibigyan niya ako ng pagkakataon na magamit niya ako. Nandun ko naranasan yung tinatawag mo natin na grace. Alam mo, most of us, laging sinasabi yung grace, yung habag ng Diyos. Pero iba pala talaga sa feeling, yung personal mo siyang mararanasan. At ayun yung pinaka-best part doon. Hindi hinayaan ng Diyos na kumbaga maging downfall ko yun. Yung kasalanan ginawa ko. Pero, ginamit niya yun
Kasi personal ko po talaga siyang naranasan. Though may mga nagagawa tayong kasalanan, pero hindi natin siya nakikita or hindi natin siya naiintindihan or hindi natin siya lubos na nauunawaan kapag hindi masyadong mabigat sa atin. Pero once na hindi na natin kaya, yung pagkakataon na hindi na natin kaya mag-show up. I think ayun na talaga yung pinakamabigat for me po. Ayun na talaga yung pinakamabigat na kasalanan na magagawa or na nagawa ko. Kasi hindi ko na kayang magpakita at hindi ko na rin kayang makapag-usap or kumbaga patuloy ko yung connection ko. Pero galing ni Lord. Galing niya kumilos. Namamanga talaga ako sa kanya hanggang ngayon. And nakakatuwa lang din kasi hindi niya kapag hindi ako nalugmok doon dahil sa nagkasala ako. As you all know din po, di ba? Nagtry akong mag-exam and nakakatuwa din sa feeling na yun. Kasi nakabasa ako na parang feeling ko hindi ko deserve yun kasi nga di ba nagkasala ako tapos kumbaga parang wala nang mabuti pang na dapat kong ma-deserve. Parang ang deserve ko na lang punishment ganyan. Ma-condemn. Pero hindi. Ang galing ni Lord. Bakit Lord? Bakit ko ginawa daw? Pero ayun po, nagpapasalamat ako sa Diyos natin. Kasi patuloy na po akong ginagamit. Ngayon po, hindi na po akong nahihiya. I am confident because of the grace of God. Confident ako. And pinigyan ako ng lakas ng loob na tumayo dito. Patuloy na magpagamit. Hindi sirain yung relasyon na meron ako sa inyo. Hindi sa mga pastor po natin. And patuloy po na magpapagamit sa Diyos. Kahit na ako ay nagkasala at ako po ay hindi dapat. Pero dahil sa biyaya ng ating Diyos ay nabigyan niya po ako ng pagkakataon na mag-serve. Hindi lang sa simbahang ito. Pero pinalawak niya pa yun. Pinapunta niya pa ako doon sa mas nangangailangan pa. Sa mas kailangan pa ng salita niya. And ayun lang po. Maraming salamat. God bless us all. Thank you so much, Jen, sa lahat